Pero in the middle of it, meron bang, nabanggit mo na rin kanina, pero meron bang parang takot sa part nyo? Kasi talagang yung illegal arrest, yung warrantless arrest at mga unlawful arrest ay talagang prevalent sa Pilipinas. Nakita natin how the activists, journalists even, were arrested. Pumasok ba sa isip nyo na ganun, na hala baka maging ganito din kami? Hindi pa. Kasi alam mo, at that time, alam kong hindi nila ako kilala. Alam kong hindi nila ako alam as someone who works in the entertainment industry. Kasi tinanong nila kami kung sino kami eh. Tinignan yung mga ID namin. So, hindi kami targets. So, hindi ko naiisip na posibleng kinukulong kami dahil cultural worker ako. Hindi ko naiisip yun. Ang naisip ko at that time, may false accusation o merong mistaken identity. No? So, yung takot ko, hindi masyadong konektado sa baka ginagamit, yung sa sinabi mo na Na work-related? oo, na yung takot ko hindi konektado sa kung ano yung trabaho ko. No? Yung takot ko, mas konektado sa dahil ordinaryo akong tao at meron silang ibinibintang sa akin, anong kailangan kong gawin? No? Mas ganun yung naramdaman kong kasi hindi man ako panikerong tao. Pero kung wala ako ibang isip na word eh, kung yun, ganun yung naramdaman kong parang urgency, no? Na ano yung ba yung dapat kong gawin. Pero yes, at the back of my head, ang dami ko na rin kasing alam nga na mga kwento halimbawa si Laila de Lima na nga lang, na 6 na taong nakakulong. Actually, nabibring up namin siya pag nagkukwentuhan kami na magiging Laila de Lima ba tayo? 6 years bago tayo makawala. So alam namin yun at the back of our heads, di ba? So yung takot mas konektado doon. Hindi sa specifically kung sino kami. Oo.